Okay, malamang tayo po ay very familiar sa story ni David and Goliath. I grew up reading my Bible storybook, no? At isa po ito sa aking paborito na binabalik-balikan doon sa librong yaon. Alam naman po natin, nagtagumpay po itong si David na noon ay, ang sabi ng mga Bible scholars, ay nasa 12 taong gulang pa lamang. Pero nagapi niya itong higante talaga. Ang tawag nga, the Philistine champion. Itong si Goliath, no? Itong pinagmamalaki nilang hero during that time. At wala ni isa man sa mga Israelites ang dito ay naglalakas loob na lumaban sapagkat ito po'y higante. Napakalaki po talaga. At talagang, wow, nung talagang wala na pong maglalakas loob, sabi ni David, sino ba itong taong ito na bakit tinutuya niya ang ating lahi? Hindi ba niya alam na tayo ang kanan Diyos? O, di ba? Malakas ang loob ni David. Sabi pa nga ng kapatid ni David sa kanya, umuwi ka na lang. Kanya, huwag ka na makigulo dito. Pero si David, meron siyang confidence na alam niya, ibibigay ng Diyos ang higanteng yan sa kanyang mga kamay. Kung sa Old Testament, titignan mo ang faith ni David, ayos siya, no? So, pumunta siya sa hari kay Saul. At sabi niya, Haring Saul, let me be the one to fight this giant na nanunuya sa ating lahi. Okay? Dahil sa sobrang pagka-despair, maraming Bible scholars believe, sa sobrang pagka-despair ni Saul, pinayagan niya itong ang batang si David. Sige, pinalaban niya. The rest was history. Dala lang niya, sling, at saka yung kanyang ginagamit dito para ito itapon, no? Ayun lang pong ginagamit niya para, sling lang po, no? At nung una, pinagsusuot siya ni Saul ng mga, kung ano-ano mga nilalagay na mga, kumbaga parang panangga, no? Mabigat yung mga bakal. Ayoko yan, ganyan, ito lang tama na ako dito. Sige na nga, bahala ka na. Kasi siguro ni Saul, parang, siyempre bata lang siya, no? Pero alam natin na nangyari. Sa araw na ito, sabi ni David, ibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay. The Lord will give you into my hands. Sabi ni Goliath. Sabi ni Goliath, bakit niyo ako pinapadala ng aso na para lumaban sa akin? Isang aso lang ang tingin niya na maliit. Pero the rest was history. Pinukol niya ang bato sa ulo. Sa pool, ang higante, ang champion ng mga Philistines. Patay, tepok, on the spot. Okay. At alam ba ninyo, pinugutan niya ng ulo ito, di ba? Pinugot niya ang ulo ni Goliath. Alam niyo, parang trophy niya. Parang ipinagmamalak niya yung mga trophies nila. Ito, napugot kong ulo ni ganito na ganyan. Parang tagumpay, parang champion na inilagay doon sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Na during that time, nasa pamamahala pa ni Zerubbabel, no? Ni Zerubbabel. At later on pa lang siya magiging capital. Pero during that time, yun yung place. Tandaan nyo to, yun yung place. Okay? At maraming naniniwala ng mga Bible scholars, later on, syempre, tatanggalin nila yung mga ulo doon dahil mabubulok, magiging bungo. No? So ito, ang ayon sa mga Bible scholars talaga na marunong sa archaeology, no? Yung bungo, yung tinatawag na ulo ni Goliath na naging bungo na, no? Ito ay ibinaon nila sa isang bundok. Na sa kalaunan, ang bundok na yon ay tinawag na Golgotha. Kung saan ipinako ang anak ng Diyos na si Jesucristo after 1,000 years. 1,000 years after that, o sabihin natin mahigit 1,000 years after nang matalo ni David si Goliath, ipinako sa krus si Jesus doon sa lugar na pinaglibingan doon sa bungo ni Goliath. Alam niyo ba ang ibig sabihin yan? May nakalagay pong hula sa Bible na tatapakan ng anak ng Diyos ang iyong ulo. Di ba doon sa serpent? Tatapakan niya ang iyong ulo at ikaw naman, tutusukin mo ang kanyang paa, yung heels niya. Kaya di ba si Jesus, yung kanyang paa nabutasan ng pako? At yung dugo ni Jesus, yan po ang dumaloy. Kaya tignan niyo po ito, ha. Later on, yung lugar na pinagbaunan
sa bungo ni Goliath, naging Golgota. Doon nakatirik ang krus ni Kristo, ang anak ng Diyos, makapangyarihan ng kanyang dugo. At si Goliath, sinisimbolo niya roon si Satanas, si Taning. Kaya nung si Jesus nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, yung dugo niya dumadaloy mismo, no? At nadudurog ang ulo ni Satanas. Yun yung bungo ni Goliath. Simbolismo lang po yun. Okay? At ito po ay talagang mind-blowing ito nung marinig po namin to sa isang magaling na preacher. So, yan po naman, spiritualize lang po siya. Pero alam nyo, totoo po talaga. No? Kaya Golgotha, hindi rin po malayo yung pangalan. Golgotha, Goliath. Hindi po ba? It could be. It could be. Pero importante, tignan po ninyo, nakapako dun si Jesus, at yung dugo niya sa kanyang mga paa na binutasan, tumutulo ang dugo, marami umaagos yan, at literally si Satanas nadudurog dahil talunan na po siya. Alam niya na bibilang na ang kanyang mga araw. Kaya ngayon, double time si Satan sa pagkuha ng mga magiging kasama niya na itatapon sa Gehenna. At bad news para sa ayaw mag-receive ng gospel ni Jesus, sapagkat ang candidate, most likely, na makasama niya ay ang mga unbelievers. Yung mga nag-reject ng tahasan sa anak ng Diyos na ipinako sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. I will lead this question. Did you accept Jesus as your personal Lord and Savior? If not, now is the right time. God bless po.